Ang ninuno. Hindi ko lang alam noon na si nanay pala ay may nakakaengkwentrong mambabarang. Hindi niya ito sinabi sa akin. Nalaman ko na lang noong kakarating pa lang ng tahanan. Narinig ko si nanay na biglang sumisigaw. Naroon sa kwarto na tila may kaaway. Dahil sa gulat tinawag ko si Nanay Josa. Tinanong kung ano bang nangyayari pero hindi siya tumutugon. Sinubukan kong buksan ang pintuan kaso nga lang nakakandado. Patuloy lang din ako sa pagkatok. Nay! Nay! Ano bang ginagawa niyo dyan? Buksan niyo po yung pintuan, Nay! Puwersa ko ang pintuan pero ayaw talaga. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Salpo. May kalaban. May kalaban ang nanay mo. Ano? Nasa loob? Wala naman ako nararamdaman ah. Tugon ko sa kanya. Mangmang. Kalaban sa karunungan. Nakikipagkumbate ang nanay mo. Huwag mo lang munang pakialaman. Wika ni Salpo. Nag-aalala ko noon. Kinakabahan ako sa mga sigaw ni nanay. Tila nahihirapan ang boses nito. Hanggang sa sinabihan ko si Salpo na gumawa na ng paraan. Papasok kami sa loob at tutulungan ko si nanay. Hoy! Mamamatay ako kapag pumasok kang animal ka. Malakas ang talandro ng nanay mo. Kung gusto mong pumasok, mag-isa ka. Wika ni Salpo. Wala ka namang naitutulong eh. Umalis ka na nga lang. Kung ano-ano pa yung sinasabi mo eh. Tugon ko sa kanya. Mula noon hindi ko na narinig si Salpo. Alam kong umalis ito sa aking katawan dahil hindi ko na maramdaman ang presensya. Sa paulit-ulit kong pagpuwersa sa pintuan, sa wakas ay nabuksan ko ito. Bumungad sa akin si Nanay Josa na nakatayo. Nakadipa ang kamay habang hawak ang rebulto. Nakaharap ito sa 5 nakatirik na puting kandila. Hindi ko alam kung anong pamamaraan iyon. Pawis na pawis si nanay. Nakalabas ang ugat sa leeg. Sinubukan kong tapikin, kaso hindi naman ako pinapansin. Nakapikit ang mga mata at patuloy sa pagsasalita na tila may kaalitan. Pero hindi pamilyar sa akin ang mga katagang binibitawan ni nanay. Ilang sandali pa, bigla na lang bumagsak sa sahig si Nanay Josa. Hanggang sa nakaupo ito, hingal na hingal at nagsalita. Kapag ganun anak, huwag kang papasok sa kwarto. Maaring tamaan ka ng talandro ng kalaban. Hindi ko siya nakilala at hindi ko natukoy kung saan siya nakatira. Bigla na lang akong nanghina kanina. Tinamaan ako ng tigalpo. Malakas siya at kung hindi ako nagkakamali, isa siyang mambabarang. Wika ni Nanay Josa. Ganun po ba? Ano pong gagawin natin? Teka nay, kukuha lang po kita ng tubig. Sagot ko kay nanay. Matapos kong maabot ang tubig sa kanya,
Sinabi nitong kailangan nila kagad masugpo ang kalaban sa kauna-unahang beses. Ngayon pa lang ito nagkaroon ng kalaban na mambabarang. Hindi niya alam ang dahilan. Wala naman siyang nakaalitan o nakaaway. Dagdag pa ni Nanay Diyosa, maaaring inakala ng mambabarang na wala siyang karunungan dahil sinubukan siya nitong ipako pero parang nagulat pa. Magpasaganon pa man, hindi pa rin ito kinaya ni Nanay. Kung ipinagpatuloy niya yung laban kanina, malaki ang posibilidad na mamatay siya. Narinig niya ang orasyong panggapos at kasunod nito ang pangkitil. Balak na siyang tapusin ang kalaban. Naguguluhan man ako noon. Hindi na lang ako nagbigay ng komento. Aminadong meron akong tangan, pero hindi pa ganon kalalim ang karunungan. Habang si Nanay naman, biyasa pero may mas malakas pa kaysa sa kanya. Kung may tatanong kung bakit tila dehado kami noon, samantalang malakas naman ang tangan ko, dahil sa pisikal lang malakas ang tangan kong mutya. Partikular lang ito sa pagsapi ng kung sinong mapanghas. Pero sa usaping espiritual, wala akong panama sa ganong aspeto. Sabihin na natin na pwede kong makatagal sa mga talandro, pero bibigay din ang poder na tangan kapag naglaon. Hindi ako takot sa elemento. Mas takot ako sa katulad ni Nanay. At ang pinakamasaklap, mas malakas ang karunungang itim ang kalaban. Kaya naman si Nanay ay hindi uubra. Maigi kong inimbestigahan ang nakasalamuhang tao ni Nanay. Mga nagpupunta sa bahay na kliyente at iilang pasyente. Pero ni isa sa kanila, hindi ko mahanapan ng negatibong reaksyon. Mabait naman si Nanay, kaya imposible na magkaroon ng kabangayan. Hanggang sa bigla na lang sumagi sa isipan ko noon ang kapwa-tendera ni Nanay. Dati pa ito, noong maglalako pa ng kakanin si Nanay Diyosa, si Manang Felicidad. Medyo maalat makitungo sa amin ang matanda. Paminsan nasabihan pa nito si Nanay na tenderang sakim. Siya lang, si Aling Felicidad lang ang maaaring salarin. Pero wala naman akong patunay na siya ang may gawa. Pangit naman humusga ng tao kung walang sapat na ebidensya. Kaya minabuti kong magmatsyag muna. Alam ko naman noon ang bahay ni Manang Felicidad. Ang problema medyo malayo ito sa amin. Sa puntong ito ay hapon na. Pinili kong puntahan si Manang Felicidad. Pero bago mangyari yun, pinaalam ko kay Nanay ang gagawin. Pinigilan ako ni Ina. Ang sabi, wag basta-basta manghuhusga ng tao. Sinagot ko si Nanay na alam ko ang ginagawa. Ilang sandali lang ay umalis na ako ng tahanan. Ang bahay ni Aling Felicidad. Kasunod lang ito ng bahay ni Abel. Hindi ako nagpakumpiyansa noon. Dadaan ako sa lugar ng mga nakalabang aswang. Habang si Salpo, nagtatanong pa ito kung ano ba ang gagawin. Nababaliw na ba ako at tila nagiging padalos-dalos. Pwede ba tumahimik ka na lang? Hindi ako makapag-isip ng tama eh. Palagi kang nangungulit eh. Wika ako sa gabay. Pero hindi pa rin tumatahimik si Salpo. Hanggang sa napadaan kami sa lugar nila Abel. Sinabihan niya akong sumaglit muna kami roon at pumatay ng isang aswang dahil nais niya munang kumain. Etong kamao ko, gusto mo? Kapag hindi sila banta, hindi natin sila kailangang tugisin. Wala kang makakain, ako naman oh.
Gusto mo ba akong maging kriminal? Eh naku, tumahimik ka nga dyan. Nakakainis ka talaga eh. Wika ko sa kanya. Madalas galit ako kay Salpo. Pero may mga pagkakataon na napagsasabihan niya rin ako. Malalim na ang gabi nang makarating ako sa lugar. Gaya ng dati, kapag sumusuong ako sa isang lugar, dala ko ang lahat ng gamit ni tatay. Maliban sa bertud na galing sa sarangay, suot ko din noon ang sinturon, habang nasa likod ka naman nakasuksok ang punyal. Ang bahay ng ginang, nasa liblib. Napapalibutan ng sagingan ang tirahan. Si Salpo naman, bigla na lang natahimik. Tila nakikiramdam din ito. May ilaw sa bahay ni Manang Felicidad. Nakita ko iyon sa bulwagan ng tahanan hanggang sa may taong lumabas ng bahay. Mabilis akong nagtago dahil dadaan yon sa lugar kung nasaan ako. Nagmamadali at meron siyang bitbit na payong. Nang makalampas, sumilip si Manang Felicidad sa bintana. Matapos nun, sinarado niya ito, pati na din ang pintuan. Wala namang kakaiba sa paligid. Dapat makakaramdam ako ng kakaibang presensya. Pero kalmado lang ang lugar. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Salpo. Yung boses nito ay parabang nasa gilid lang. Paglingon ko, nagpakita si Salpo. Nakadungaw siya sa aking muka. Nakabuka ang bibig. Binubugahan ako ng hininga. Anak nang, huwag ka namang manggulat ng ganyan. Bigla-bigla ka nalang nagpapakita tapos sobrang dikit pa ng mukha mo. Ang baho pa naman ng bibig mo. Wika ko sa kanya. Walang silbi ang tangan mo. Manhid! Hindi mo ba napansin yung dumaan? Kung hindi ako nagkakamali, naramdaman niya tayo. Kaya siya lumigas. Naaamoy ko sa kanya ang amoy ng nanay mo. Wika ni Salpo. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Salpo, napakunot ang mukha ko at kaagad napaisip. Sinipat ko ang lalaking papalayo. Mabilis itong maglakad. Kung naaamoy ni Salpo ang aroma ni nanay doon sa tao, ang ibig sabihin lang, merong itong hawak na pagmamay-ari ni Nanay Diyosa. Walang pagdadalawang isip kong sinundan. Habang si Salpo naman sa ibang direksyon dumaan. Nabulabog pa ang mga tahanan. Nagkahulan ang mga aso. Ito namang si Salpo, kahit tinatahulan ng mga aso ay tila inaasar pa niya. Mabilis siyang nagtago nang may lumabas sa tahanan. Ito talagang gabay na to. Napakalakas mang asar eh. Pero hindi bali na. Sa looban pa yung lugar nila, Felicidad eh. Wika ko sa sarili. Tinanaw ko ang tao na naglalakad. Kumabig ito sa kanto at bigla na lang nawala. Si Salpo ay mabilis kumilos pero parang nababaliw na. Kung saan-saan direksyon pumupunta. Uy! Doon oh! Ano bang ginagawa mo dyan? Mapagkakamalang ka pang magdanakaw eh. Tanong ko sa kanya. Hindi naman sumagot sa akin si Salpo. Nagpatuloy lang ito sa paglipat-lipat sa mga saging. Biglang nawawala na tila alikabok sa hangin. Nang makarating ako sa kanto, sinipat ko yung tao. Pero wala. Hindi na makita. Ang ipinagtataka ko noon, dapat maramdaman ko ito. Maging yung kanina nang dumaan siya sa harapan.
Hindi ko ito nararamdaman. Doon pa lang ako nakabalik sa ulirat. Nang lumabas at magsalita si Salpo, may kakaiba nga sa taong iyon. Madilim ang lugar, kaya limitado lang sa aking paningin. Si Salpo lang ang inaasahan ko ng mga oras na yon. Malakas ang pang-amoy nito. Kahit mukhang batang palaboy sa ibang direksyon, malaki ang tiwala ko sa kanya. Ang problema nga lang, baka patayin niya yung tao. Ilang sandali lang ay nakarinig ako ng kaluskos. Kaagad kong sinuri kung saang direksyon. Hanggang sa may napansin ako mabilis na tumatakbo. Sumisigaw ito na tila hinahabol ng aso hanggang sa bigla na lang itong umangil. Napapailing ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, binira ito ni Salpo. Lumapit ako. Hindi magkamayaw ang lalaki. Nabitawan nito ang bayong na dalawa. Nakita kong nagkalat ang mga kagamitan ng isang mangkukulam. Higit pa sa kumpirmado ang natunghayan. Umatras yung tao. Patuloy namang kinukulit ni Salpo. Nararamdaman ko ang tigalpo niya. Malakas pero walang panama kay Salpo. Hanggang sa natumba. Kaya naman mabilis ko itong nilapitan. Binunot ko ang punyal at inilapat sa kanyang liig. "Huwag kang gagalaw. Mamamatay ka." "Hoy, ano ba Salpo? Itigil mo nga yan. Ayos na eh. Parang balak mo pang patayin eh." Wika ko kay Salpo. Hayaan mo na ako, Ray. Para makakain ako ng tao. Huwag mo na akong pigilan. Gutom na ako. Tugon ni Salpo. Kung pitikin ko yung mukha mo, kumalma ka nga." "Hoy, anong motibo mo? At bakit mo kinulam si nanay?" Tanong ko doon sa lalaki. Si Pisilidad. Napagutusan lang ako eh. Teka, anong klaseng tao ka ba? Anak ka ng kinulam ko? Tanong ng lalaki. Paulit-ulit ka. Bingi ka ba? Sabi ko nanay ko yung kinulam mo. Nagkamali ka ng binangga eh. Bibigyan kita ng huling babala. Itigil mo ang pangingialam sa amin. Dahil kung hindi, papatayin kita. Nananahimik kami. Psst! Uy! Salpo, wag mo nang takutin. Ang kulit nito eh. Wika ko doon sa dalawa. Ay, nako. Kung itaboy mo ko, para akong aso. Buhay nga naman ang impakto. Nakakainis. Tugon ni Salpo at bigla itong naglaho. Naglalaway pa ang animal. Gustong-gustong lapangin yung tao. Siguro kung hinayaan ko lang, siguradong patay na ang mangkukulam. Nalaman ko ang pangalan ng mangkukulam. Si Butoy. Kagad kong napagtanto na ito yung biyasang manggagamot na kilala sa lugar ng Carmen. Lintik. Ginagamit pang trabaho ang pangkukulam. Hindi lang ito umiikot sa aspeto ng mga nasa kaliwa. Huwag din kagad magtitiwala sa ibang albularyo. Merong mga pagkakataon. Yung albularyong nilapitan nyo pala, ito ang nagbigay ng sakit sa inyo. Kapag nagkaganon, magdala kayo ng mga bagay na pangontra, kagaya na lang ng tanlad, dahon ng atis at bronse. O hindi kaya naman kapag may pilak o ginto ay dalhin nyo din kapag nagpatingin kayo sa isang albularyo. Malalaman nyo kung siya ang dahilan dahil hindi kayo gagamutin. Sa halip sasabihin nito na sa iba na lamang magpatingin.
Pera-pera ang usapan. At kapag tinanggihan kayo, banatan nyo kaagad. Kunin nyo ang tangan. Magdala kayo ng sangkaterbang tao para puksain ang pekeng albularyo. Lahat kasi ng albularyo sa oras na magpatingin kayo sa kanila, papaunlakan kayo nito. Susubukan kayong gamutin at oobserbahan. Pero kung unang bungad pa lang ay tumanggi na, iba na ang ibig sabihin. Kapag ginamot kasi na dala ang mga pangontra, babalik sa kanya ang kulam. Siya ang maaapektuhan ng kasamaang ginawa. Balik tayo sa kwento. Pinakawalan ko siya. Pero hindi ko pinayagang kunin niya ang mga gamit na nagkalat. Bagkus ako ang kukuha nito at balak kong sunugin. Hindi naman na nagsalita pa si Butoy at mabilis nang umalis. Habang ako, pinili kong puntahan ang bahay ni Felicidad. At nang makarating sa lugar, sinambit ko ang pangalan ng matanda. Sumilip pa ito sa bintana na wari ba napaka-inosente ng muka. Mabait, ngumiti pa, pero nakasimangot ako. Ayos lang naman ako, Manang Felicidad. Magandang gabi pero wag niyo nga akong pinagmumukhang hangal. Ano bang problema mo? Bakit mo pinakulam ang nanay ko? Wala naman siyang nagawang kasalanan sa'yo Para bang nagulat ang matanda. Magaling siyang umarte. Hindi niya alam na natuklasan ko na ang lahat. Si Butoy ba? Manang, alam niyo po ba? Minsan ang itsura ng isang tao, sumasalamin din sa totoong ugali nito. Kung gaano kapangit ang itsura nyo, yun din yung ugali mo. Pinanindigan nyo talaga yun Kung may problema ka, kausapin mo kami. Huwag yung dinadaan mo sa dahas. Binalaan na kita, Manang Baka mas umikli pa yung buhay mo kapag nagpatuloy ka sa napakapangit mong ugali at napakapangit mong gawi. Tumalikod ako kagad noon. Sinambit pa ako ng ginang, pero hindi ko na siya pinansin pa. Sapat na ito. Hindi na kailangan magpaligoy-ligoy. Punto sentido kaagad para matauhan. Kapag dinagdagan ko pa kasi ng iba, lalabas na akong sinungaling. Yung tipong mailap, misteryoso ang kilos, na para bang kinakatakutan. Sa lokal na salita, ito ay tinatawag na hulga. Nang makarating ako sa bahay, bumungad sa akin si Nanay Josa. Alam ko na marami itong itatanong sa akin, kaya inunahan ko na kaagad na ayos lang ang lahat. Si Felicidad nga ang salarin. Ang nanay ko noon ay parang hindi pa naniniwala hanggang sa sinabi ko sa kanya na nakaengkwentro ko si Butoy. Ito ang napag-utusan ni Manang Felicidad na kulamin si nanay. Ano ka mo? Si Butoy. Abay mangkukulam pala yun. Kung sa bagay, dati pa naman duda na ako sa kanya. Malakas siya anak Dahil kanan at kaliwa pala ang gamit niya. Kaya pala ako nahirapan Pinatay mo ba? Tanong ni Nanay Josa. Hindi, Nay. Sa susunod na lang po siguro kung sakaling hindi magtino. Ipapakain ko siya kay Salpo. Ito mga gamit niya, Nay. Kayo na po ang bahala. Makalipas ang ilang araw, nakikiramdam lang ako noon. Binabantayan ko si nanay. Napakatahimik niya talaga. Kapag may problema ito, hindi sinasabi sa akin. Naiintindihan ko naman siya. Marahil nais niyang hindi ako maantala sa pag-aaral. Kung pag-oobserbahan ang aking itsura ng mga panong iyon, parang normal na estudyante lamang. Kaso nga lang,
Pakiramdam ko sa aking sarili ay may sariling mundo. Hindi talaga ako masyadong nakikisalamuha. Hindi rin ako mahilig makipagkaibigan, pero marunong akong magkagusto. Lalo na sa isang babae na kinikilala sa aming eskwelahan dahil maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Si Juna ito. Kaklase ko rin siya. Hindi may pagkakaila na magandang babae. Ang tanging nagagawa ko lamang noon ay hanggang tingin sa kanya. Pero mabait si Juna. Hindi ito yung tipong arogante. Mapagkumbaba. Alam ko ang kalidad ng buhay na meron sila. Katulad din ng isang hamak na residente sa lugar. Kung matatanong kung bakit sinama ko sa kwentong ito ang patungkol sa eskwela, nagkaroon din kasi ako ng karanasan na kinabibilangan ng kababalagan at ang naging sentro nito ay si Juna. May nanligaw sa kanya noon. Roommate lang at may ipinagmamayabang talaga pagdating sa itsura. Ang pangalan niya ay Jason. Mabait si Jason at katulad lang din ni Juna. Hanggang naglaon napapansin ko na lagi silang magkasama. Siguro hindi lang ako ang nakakakita noon sa kanila, kung hindi ang buong paaralan. Katawag pansin talaga. Sikat si Juna. Tingin ko maraming naiinggit. Sobrang lapit nila sa isa't isa kung titignan. Wari ba magkasintahan ng mga sandaling iyon? Hindi ko naman masyadong pinapansin. Patay mali siya lang, pero aminadong pati ako ay naiinggit na. Ilang buwan ang nakalipas. Itong lalaki ay hindi na nasilayan pa sa paaralan. Si Juna noon, balisa ang itsura. Hanggang sa nalaman kong nagkasakit pala si Jason. Malala ang sakit nito. Makailang beses nang magpabalik-balik sa doktor. Doon din sa mga tsismoso kong kaklase, nalaman ang lahat. Para bang kuryente na mabilis kumalat ang buong tsismis sa paaralan. Hanggang sa nilapit na daw si Jason sa isang albularyo, na lamang binarang pala ito. Pero hindi daw mapagaling ang barang. Simple lang yan kung hahanapan ng solusyon. Ang pagkakasakit ni Jason kung hindi ako nagkakamali, dahil lang ito sa inggit sa kanya. Huwag na nating itanggi. Dahil halos lahat ng nabarang at nakulam, inggit ang dahilan. Maniwala man kayo o hindi, pero ito ang katotohanan. Sinabi ko sa nanay ang nangyari. Pinayuhan niya ako na huwag mangialam. Pero pinaliwanag ko sa kanya na kung hindi ako makikialam, kapag may nangyaring masama doon sa estudyante, siguradong lalamunin ako ng konsensya. Hindi naman pwedeng hindi na ako manghimasok noon. Walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ako lang. Manang-mana ka talaga sa tatay mo, anak. Kung sa bagay, wala nga namang ibang makakatulong doon kung hindi tayo. Pero mag-iingat ka. Hanggat maaari manatiling lihim ang pagkatao mo. At saka anak, may mali sa nangyayari eh. Ikaw na ang tumuklas kung ano ito. Basta, babaliktad ang pinaniniwalaan mo. Hindi ko na kailangang banggitin ang pangalan kung sino siya. Wika ni nanay. Nang mga sandaling iyon ay nasa hapagkainan kaming dalawa. Nagtataka ako sa mga sinabi niya sa akin. Isang malaking palaisipan, pero hindi na ako nagtanong pa. Yun naman talaga si nanay. Halos lahat ng sinasabi nito ay may malalim na kahulugan. Ganito talaga ang ugali ng mga albularyo o albularya, maging ang mga mangkukulam o mambabarang. Ito na rin ay para maiwasang malaman ang pagkatao. At ang isa pang dahilan,
Makamandag magsalita ang isang tao na may malalim na karunungan. Kung kaya kapag may binanggit itong isang bagay, tao man yan o hindi, hindi diretsyong binabanggit ang pangalan at lugar. Idinadaan sa ibang paksa, pero doon pinupukol sa kung ano at kung sino ang pinag-uusapan. Ang ibig sabihin, malakas makabati ang mga ganitong tao kahit merong pinag-uusapan na ibang tao sa lugar. Kapag nangbanggit ng hindi magandang salita ang may lihim na karunungan, siguradong tatamaan ito. Balik tayo sa kwento. Ang una kong plano ay makiramdam sa kabuuang bilang ng mga estudyante. Marahil isa sa mga ito ang salarin. Parang wala lang ako noon. Tumatambay kung saan-saan sa loob ng paaralan. Isa-isang sinisipat ang mga estudyante. Una kong kinilatis ang kapareho kong baitang. Ayoko namang magpatulong kay Salpo. Kapag nagpatulong ako sa kanya, mabubulabog ang buong paaralan. Marahas si Salpo. Sa katunayan alam niya ang pinaplano ko noon at kinukulit na naman ako. Para daw maging madali ay tutulong siya. Pero dagdag problema nga lang kung magkaganon. Mabuti sana kung nasa liblib na lugar. Naroon kami sa loob ng paaralan at maraming tao. Magkakagulo sa buong lugar kapag nakita ang gabay. 2 araw akong nagmasid noon. Pero wala naman akong nakikitang may kahina-hinalang kinikilos. Kaya naman pinili kong kausapin si Juna. Kinapalan ko ang muka. Nasabi ko naman sa inyo na hindi talaga ako nakikisalamuha sa mga kaklase. Hindi ako sanay. Ano pa kaya ang kumausap ng isang babaeng maganda? Juna, mawalang galang na sa'yo ha. May ginagawa ka ba? Kwan kasi, may gusto sana akong itanong. Wika ko kay Juna. Wala naman Ray, ayos lang. Sige upo ka. Wala namang nakaupo dyan, hindi pumasok eh. Wala nang pagdadalawang isip. Binuksan ko ng diretso ang paksa. Kinumusta ko si Jason. Tinanong kung nagabot na ba o nalaman kung sino ang bumarang. Alam mo pala yung tungkol sa kanya? Hindi ko na alam yung sitwasyon eh. Ayoko namang puntahan sa kanila. Ayon sa narinig ko sa nanay niya, yung bumarang daw kakilala lang nila eh. Yun ay batay sa lumabas na pagtatawas ng albularyo. Teka, alam mo ba yung mga sinasabi ko? Baka kasi hindi ka naniniwala sa kababalagan eh. Wika ni Juna. Ay nako, oo naman. Alam ko yung mga ganyan no. Kaya nga ako nagtanong eh. Kasi gusto ko sanang makatulong. Nagmamalasakit lang. Wala ba siyang nakaalitan? Teka, parang masyado na ako nakikialam no? Sagot ko kay Juna. Uy, ano ka ba? Ayos lang. Wala naman siyang nakaalitan. Teka, si kuya. Oo, si kuya yung nakaalitan niya. Ayaw pa kasi ni kuya na magkaroon ako ng nobyo eh. Yung nanay ko ayaw din. Nagkasagutan sila sa bahay pero hindi naman ganun kalala. Paliwanag ni Juna. Tumatango lang ako ng mga sandaling iyon. Tinitignan ko siya sa mata. Bigla na lamang itong yumuyuko na para bang may tinatago. Nagkaroon ako ng kutob. Baka nanay o kapatid ni Juna ang bumarang. Pero nag-aagaw sa aking isipan dahil mabait si Juna. Magpasaganon pa man, may pangunahing sospetsa na ako. Matapos ang pag-uusap namin noon, dumating na ang aming guro. Panay sipat ako kay Juna. Napapansin kong sumisilip siya ng tingin sa akin
at kagad ibinabaling sa ibang direksyon. Buong araw kong inobserbahan si Juna. Talagang merong kakaiba sa kanya. Pagsapit ng uwian ay sinundan ko siya. Sinabayan ko ang mga kaklase na patungo sa lugar nila. Kahit hindi ako masyadong nakikihalubilo, tiniis ko ito para maresolba ang problema. Mabuti naman at hindi na malaya ni Juna hanggang sa makarating sa bandang kanila. Looban ang bahay nila Juna. Liko ang daan patungo sa ilog. Hindi naman masukal. May ilang kabayan doon na kagaya sa lugar nila Manang Pilisidad. Takip silim na noon. Pinasok ko ang lugar. Ang dala ko lang ang 2 tangan mula sa sarangay. Siyempre naroon din ang panghabang buhay ko na katuwang. Ang gabay ko na walang ibang ginawa. Kung hindi udyukan ako na gumawa ng masama. Pero hindi ko naman kinagat ang mga mungkahing walang kwenta. Hindi ko lang alam noon na nasa labas na pala siya. Paglingon ko sa kakahuyan, naroon na ang impakto. Pinandilatan ko siya ng mata. Ang sabi ko, wag na wag siyang gagawa ng bagay na hindi ko magugustuhan. Hindi naman ako pinansin ng gabay. Alam niya kasi ang bawat hakbang ko. Siguradong kapag nasa ganong kalagayan na, kusa na siyang tutulong sa akin. Basta wag lang talaga magpakita sa ibang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad na parang doon lang din nakatira. Kalmado, pero ang totoong punterya ay ang pamilya ni Juna. Alam ko naman kung saan banda ang kanilang tahanan. Nasa dulo sa tabi ng ilog. Ilang distansya na lang noon. Kumabig sa gilid ng daan upang makapagtago. Si Salpo ay gumagapang sa lupa. Kitang-kita ko itong nakaangat pa ang siko at tuhod na parang gagamba. Nakakakilabot kong titignan. Ilang distansya sa kinakatayuan natatanaw ko si Juna. Para bang may hinahanap ito at nagpapalinga-linga sa paligid. Naglakad na ito patungo sa tahanan. Ako naman noon ay papalapit ng papalapit. Kaduda-duda ang aking kilos. Kaya naman pasimple na lang akong naglakad at dumiretso sa ilog. Nakita ako ni Juna. Parang nagtataka ito. Hindi ko naman siya pinansin at nagkunwaring may kinakalaykay sa buhangin. Pero ang totoo, alam na ni Juna ang aking pakay. Hindi naman may pagkakaila. Lumapit siya sa akin. Kagad nagtanong kung nagdududa ba ako sa kanya. Oo, nagdududa ako. Anong ginawa niyo kay Jason, Juna? Hindi ako karaniwang estudyante lang. Kung hindi mo napapansin, ako lang ang naglakas loob na makisuyo sa'yo. Kung anong problema ni Jason, di ba? Magtapat ka nga sa akin. Kayo yung bumarang sa kanya, no? Hindi kagad nakapagsalita si Juna. Para bang may gusto itong sabihin, pero hindi lang mailabas. Doon pa lang, nasagot na ang naglalarong katanungan sa aking isipan. Walang pagdadalawang isip. Sinabi ko na tigilan nila si Jason. Pero nagulat ako nang meron siyang isiniwalat sa akin. Na siya namang nakapagpabaliktad ng pananaw ko sa kaganapan. Nanligaw siya sa akin, Ray, pero hindi ko siya sinagot. Gaya ng sinabi ko, hindi gusto ng mga magulang ko yung tao. Mabait lang tignan si Jason eh. Pero hindi. Doon sa bandang yun nangyari yung lahat eh. Mabuti na lang naabutan ni Kuya. Dahil kung hindi, nahalay na ako ni Jason eh. Pinipuwersa niya ako eh. Napabitaw ako ng mabigat na salita. Kung ganun pala, tama lang ang sinapit ni Jason. Marami pang sinabi sa akin si Juna.
Alam na ng pamilya nila Jason na ang tatay niya ang bumarang. Sa katunayan, napagaling na ang Barang. Kasalukuyang ginagantihan ang kanyang pamilya. Hindi na babalik pa sa paaralan si Jason. Natakot yun na baka ipagsabi ko yung nangyari. Magaling na talaga siya. Malakas yung albularyong nakabangga ng pamilya namin eh. Yung tatay ko ngayon nasa bingit na ng kamatayan. Matapos magsalita ni Juna, nagtanong ako kung pwede ko pang makita ang kanyang ama. Para maging malinaw sa akin ang lahat. Teka nga, ano bang meron sa'yo? At saka ang lakas ng loob mong manghimasok ka. Hindi ka ba natatakot na madamay ka? Tanong ni Juna. Yung nanay ko kasi isang biyasa, habang yung tatay ko naman bantugan. Siyempre, hindi naman pwede na wala akong karunungan, di ba? Ano, may tatanong ka pa? Tumangulang ang dalaga. Nagmungkahing sumunod ako sa kanya. Nagpunta kami sa tahanan. Nakita ko pa ang nanay ni Juna na naroon sa gilid ng bahay na nagpapausok. Ang kapatid naman nito, abala sa ginagawa sa kawayanan. Para bang may nililibing ito doon. Naghukay kasi ang kapatid. Bumati ako kagad bilang respeto sa nanay ni Juna. Nagtanong pa ito kung ano ang pinunta ko sa lugar. Si Juna na ang nagpaliwanag. Pinapasok ako ng bahay. Doon ko nakita ang isang lalaki na nakaiga sa papag. Nawari ba sobrang lanta? Yung balat ay tuyong-tuyo. May kakaibang amoy na hindi kaaya-aya. Para bang nabubulok na patay na hayop. Ikaw pala yung anak ni Diyosa. Abay, alam ko na ang patungkol sa kanya. Ikaw pala yung sinasabing pumatay sa aswang na si Abel. Nagulat ako sa mga sinabi ng ginang. Hindi ko inaasahan na kilala niya ako. Hanggang sa naalala ko ang mga sinabi ni nanay. Napatulala ako sandali. Kung hindi ako nagkakamali, alam ni nanay ang sitwasyon nila Juna. Sa madaling salita, kakilala niya ang pamilya. Tama si nanay. Mababaliktad nga ang paniniwala ko dahil may maling nangyayari. Sa kabila ng lahat, tumangulang ako noon. Bagaman mambabarang ang pamilya ni Juna, nais ko pa rin silang tulungan dahil mali ang ginawa sa kanilang anak. Huwag na, iho. Amin ang problemang ito. Albularyo ang nakalaban namin at siguradong alam mo na ang mangyayari kapag pinasok mo ito. Lalawak lang ang bangayan at siguradong maraming manghihimasok na albularyo sa panig ng kalaban. Wika ng nanay ni Juna. Mali po. Sabihin na natin na literal na masama ang mambabarang. Pero nasa tama naman po kayo ngayon eh. Nararapat lang kay Jason yung nangyari. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po lalawak yan. Akong bahala. Tugon ko sa kanya. Tumango naman ang nanay ni Juna, si Aling Risa, habang ang tatay ay si Mang Rodi. Si Salpo noon ay nasa labas ng tahanan. Pinandidilatan ko ito ng mata. Baka kung anong gawin ng animal. Baka isipin na kalaban sila Juna. Ilang sandali pa nagbungkay ako kay Juna na samahan ako sa bahay nila Jason. Ngunit tumanggi siya. Natatakot daw siya na magpunta sa lugar. Pero kung sa bahay ng albularyo pwede niya akong samahan. Pero lalayo siya ng ilang distansya. Sige, magkita na lang tayo sa paaralan. Uuwi lang ako. May kailangan akong kunin eh.
Matapos marinig ni Juna, kagad siyang samang-ayon. Ang nanay niya naman ay inabisuan kaming mag-ingat. Sasama sana ito pero walang maiiwan sa tahanan. Mabilis na akong umalis sa lugar. Ang kukunin ko, yung punyal. Nang makarating sa bahay ay sinabi ko kay nanay ang lahat. Tama siya. Bumaliktad ang aking paniniwala. Pagpasok ko sa loob ay bumungad sa akin ng punyal at sinturon ng muebles. Ayon kay nanay, alam niya na ang mangyayari, kaya hinanda niya ang mga kagamitan. Nagbihis na lang ako sa loob ng bahay. Manghang-manga ako kay ina. Napakalakas ng kanyang pakiramdam. Si Salpo noon ay hindi umiimik. Alam ko na kung bakit. Nauna na ito sa paaralan. Kasama ko siya sa pag-uwi, pero bigla na lamang nawala. Siguradong nanabik ang gabay. Iniisip na makakakain siya ng karne. Medyo matagal na rin kasi siyang pinurga. Kapag merong nakabangayan na aswang, ipapaubaya ko na ito kay Salpo. Pero kapag tao, hindi. Maliban na lang kung literal na masama. Naisip ko nga noon si Jason, kaso naawa pa rin ako sa kanya. Pagkaalis ko ng tahanan, totoo ang hinala ko. Naroon na sa paaralan si Salpo, nakatambay sa madilim na bahagi ng bakod. Oh, anong nangyari sa mukha mo? Mas lalo kang pumangit ah. Wika ko kay Salpo. Ang tagal mo naman. Naiinip na ako. Pakainin mo na kasi ko eh. Basta, yung nalaman ko na masama kanina, babanatan ko kagad. Itong kamao ko maliit lang naman eh. Pero kapag tumama sa katawan mo, kukubain ka. Huwag mo nga akong pangunahan, basta makakakain ka. Ako nang bahala. Kalma ka lang. Pinapaasa mo ko. Kapag ako nainis, ako na ang hahanap. Tumutupad naman ako sa usapan. Basta yung masama lang. Ilang sandali pa ay dumating na si Juna. Napakaganda ng kanyang itsura. Muli akong nabighani sa kanya. Nagmungkahi siya na umalis na kami. Wala nang masasakyan ng ganong oras, kaya minabuti naming maglakad. Habang binabagtas ang direksyon patungo sa bahay, nagtanong ako kung papaano nalaman ni Juna ang tirahan ng albularyo. Ayon sa kanya, nanay niya ang nagsabi. Matapos kasing gumaling ni Jason, pinuntahan kaagad ng mga magulang niya ang bahay nila Jason. Ngunit naabutan nila ang albularyo doon. Hindi naman sila nagpakita. Nagmasid lamang sa lugar. Malalaman ng isang mambabarang kapag napagaling na ang biktima gamit ang proseso na tinatawag na pambuta. Sinundan ng mga magulang ni Juna ang albularyo. Nalaman nila ang bahay. Pero sa pagkakataong yun, bigla na lamang may nangyari kay Mang Rudy. Dumaing at parang may masakit umano sa dibdib. Kaya naman umuwi sila kagad. Nalaman nilang ibinalik ng albularyo ang barang na ginamit kay Jason. Ang problema nga lang, hindi na yun magtatagal pa. Maliban na lang kapag ang albularyo mismo ang nagtanggal. Pero hindi madaling mangyari. Dahil nga may namamagitan sa kanila kontra sa albularyo. Ang sabi ko naman ay kakausapin ko lang. Pero ayon kay Juna, kung papayag ito, imposibleng makipag-usap daw ang albularyo. 2 oras ng paglalakad bago pa nagmungkahi si Juna na nakarating na kami doon sa lugar. Parang kasing layo ni Manang Felicidad. Pero ang lugar na pinuntahan namin, masyadong liblib.
Gubat na. Napapansin ko kay Juna na hindi napapanata. Nang masilayan namin ang isang bahay sa unahan, tinuro ito ni Juna. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Naramdaman ko na aswang ang nasa lugar. At kung hindi ako nagkakamali, nagmumula doon sa direksyon ang presensya. Hindi ko naman sinabi kay Juna, basta umabante lang ako ng lakad noon. Kasabay ng pagsabi sa kanya na antayin lang ako. Sa isang sipol, lumabas na si Salpo at para itong asong kumakaripas ng takbo. Nawari ba naglalaro sa kakawyan? Si Juna ay biglang sumimangot. Kung hindi ako nagkakamali, nakita niya si Salpo. Nang makarating ako sa bahay, may 2 tao sa labas. Nag-iinuman ang mga ito. Pasimple akong dumaan. Bumati sila sa akin. Kumaway naman ako sa kanila. Katamtaman lang ang laki ng bahay. Isang palapag at medyo malapad dahil paba. Pagkarating ko sa bandang likod, doon ko nakita ang isang tao na nakaupo sa bangko. Merong matanda roon. Nawari ba ginagamot yung nakaupo? May liwanag sa tahanan, pero natitiyak kong hindi nila ako makikita dahil naroon ako sa kakawyan. Ito na siguro ang albularyo. Kasalukuyan pang nanggagamot. Pinagmasdan ko lamang siya hanggang sa napansin kong parang iba kong kumilos ang ginagamot ng albularyo. Bigla na lamang itong tumitingin kung nasaan ako. Napabitaw ako ng mabigat na salita. Tama ang hinala. May aswang sa lugar. Ito ang ginagamot ng albularyo. Para bang sinadya ang tadhana. Hindi ako kumilos noon. Nakikita kong nag-uusap yung aswang at ang albularyo. Bigla na lang pumasok ng bahay ang matanda. Yung pasyenteng aswang naman, lumapit ito patungo sa akin. Hindi naman ako umalis. Nanatili pa rin ako sa lugar. Ang sabi ko pa sa aking sarili, ano kaya ang gagawin ng aswang na ito sa akin? Nang makita niya ako, para bang nagulat pa ito. Pero tinitigan ko siya mata sa mata. Anong ginagawa mo, Dong? Ha? Dumaan lang ako at nanood. Ano pala yung sakit niyo, Manong? Magaling na albularyo yung nakatira dyan, di ba? Tugon ko sa kanya. Huwag mo akong niloloko. Ramdam kita. Anong pakay mo dito? Ang sabi ko wala, di ba? At saka ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Nabanas ang aswang. Lumapit ito sa akin at tinulak ako patungo sa isang puno. Inutusan ka ba ni Rodi? Hindi ka na dapat dumalaw pa. Kasi ako ang dadalaw sa kanila mamaya. Doon na lang sana tayo magkita. Ganun ba? Kung ganun, hindi ka pala ginagamot. Kasama ka pala ng albularyo ha? Teka nga, paano kayo nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa? Pagkatapos ko magsalita, isang sipo lang para bang kwitis itong si Salpo. Sinunggaban yung aswang. Kitang-kita ko kung paano sila gumulong sa lupa. Parang nababaliw na kakapumiglas. Nagpalit ng anyo ang aswang. Ramdam ko ang biglaang pag-alinsangan. Pamilyar din sa akin ang baho. Nawari ba amoy ng mga alipores ni Abel? Hindi talaga mababasa ang sitwasyon. Albularyo na ang may kakamping aswang. Siguro balak ng albularyo ipapatay ang pamilya ni Juna.
At ang isinasagawa nito kanina, paglalagay ng malakas sa poder. Mambabarang kasi ang pupuksain. Hindi nga ako nagkamali noon. Nang maipit na yung aswang, doon na ito nagmakaawa. Tama ba? Papatayin mo yung pamilya ni Mang Rodi? Teka, sino ka ba? At anong uri ng nilalang ang kasama mo? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Pero sige, total mamamatay ka na eh. Ako ang pumatay kay Abel. Salpo, ikaw nang bahala dyan. Magpakasaya ka. Tanging daing lang ang narinig ko noon. Matapos tumalikod at naglakad patungo sa bahay ng albularyo, Ernesto ang pangalan. Walang takot kong sinambit ang pangalang Ernesto. At nang dumungaw ito sa pintuan, para siyang nagulat. Kakausapin lang kita, Manong. Dali. Wag mo nang pinapatagal, baka magalit pa ako. Bigla akong tumapang ng mga sandaling iyon. Kapag ganito ang sitwasyon, nagiging kampante, yung tipong wala nang kinakatakutan. Kahit alam kong albularyo, aminado kong pisikal lang ang kayang ibigay sa akin ng mga tangan. Pero kaya kong patumbahin ng isang albularyo. Yan ay kung nasa malapitan. Sino ka naman? Tanong ni Ernesto. Lumabas ka muna at magpapakilala ako. Tugon ko sa kanya. Lumabas ng bahay ang matanda at lumapit sa akin. Doon ko sinabi sa kanya, patay na ang alalay niyang aswang. Mangyayari din ito sa kanya kapag hindi nakinig sa akin. Teka, ano bang gusto mong gawin ko? Parang hindi mo naman alam yung pinunta ko dito. Huwag mo sabihing bulag ako ha. Nakita ko yung reaksyon mo kanina habang kausap ang aswang. Sumama ka sa akin. Makikipagkasundo ko lang naman sa nakabangayan mo na mambabarang. Hoy, kilala mo ba yung taong tinulungan mo? Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya binarang? Tanong ko kay Ernesto. Hindi. Basta ginamot ko lang yun eh. Yun lang naman ang trabaho ko. At maliban pa dyan, gusto ko ding hindi na makaganti pa yung bumarang. Kaya naganap ako ng aswang na papatay sa kanya. Tugon ni Ernesto. Kung hindi ka rin naman animal, bago ka gumawa ng hakbang, pakinggan mo muna yung kabilang panig. Trabaho daw. Kalokohan, tapos ngayon, gusto mong ipapatay yung bumarang. Hindi pa ba naging sapat na naibalik mo na yung sumpa? Mamamatay din naman yun eh. Bueno, sumama ka sa akin, pagalingin mo siya. Tapos kayo na mag-usap-usap. Tumanggi pa ang matanda. Pero nang makita niya si Salpo, pumayag na ito. Nabanas ako ng mga sandaling iyon. Bakit nagpakita pa si Salpo? Kaagad din namang sumirit ng takbo sa dilim. Sumunod na sa akin si Ernesto. Si Juna noon ay nagulat nang masilayan ang matanda. Pero walang kibo ang albularyo. Hanggang sayo na ang naganap. Nag-usap ang bawat panig. Doon palang naintindihan ni Ernesto ang sitwasyon. Dapat pala hindi niya tinulungan si Jason. Pero nangyari na ang lahat. Pinagaling niya si Mang Rodi. Mantakin niyo galing kay Mang Rodi din ang barang. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ito matatanggal sa kanya dahil may kasamang panggapos ang pagbalik ng sumpa. Kitang-kita ko sa mga mata ang paglalabasan ng mga uod sa katawan ni Mang Rodi. Ilang sandali lang sinabi ng albularyo na gagaling na ito. Mabuti daw at nakayanan pa ang sumpa. Kaso nga lang hindi ako nakontento.
Gusto kong ipamukha sa kanya ang pagkakamali. Paulit-ulit kong binabanggit ang pagsiyasat muna bago magsimula ng isang hakbang. Para bang batang pinangangaralan si Ernesto. Pero ang totoo, hindi dahil sa akin kung bakit siya natatakot, kung hindi dahil kay Salpo. Si Juna naman ay nagpasalamat sa akin. Tuwang-tuwa ako noon. Dahil kahit papano ay napasaya ko siya. Hindi naman kami tinadhana. Hanggang doon lang. Pero matapos ng lahat ng kaganapan, palagi pa rin kami nag-uusap ni Juna. Hindi lang ito ang mga naranasan ko. Patuloy pa rin kami nakakaengkwentro ng iba't ibang uri ng nilalang. Maging ng mga mangkukulam at mangbabarang. Pero kahit kailan, hinding-hindi ko ito inatrasan. Patuloy akong tumutulong sa ibang tao. Kahit patuloy din akong kinukulit ng aking gabay. Palagi itong gutom sa mga aswang. Palagi niyang gustong kumain ng karne ng mga masasamang tao. Pero kahit ganito ang kanyang pag-uugali, malaki ang naitulong ng aking gabay na impakto. Siya ang dahilan kung bakit ko nalulutas ang mga masasamang problema. Kung bakit ako patuloy na nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Mga kabayan, nandito na yung stocks natin ng gabay, medalyon at habak. Pinakahinihintay ng lahat para sa mga gustong humabol. Pwedeng mag-message sa FB or mag-check out kayo sa Shopee. Nakalagay na doon yung ating mga merchandise. Habol kayo mga kabayan kasi bukas sa bukas ipapadala na namin to kaagad sa inyo. Maraming salamat. Ang ninuno.